Magandang araw po sa inyong lahat. Natin na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, April 30, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang LP na ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layo 1,600 km east of Mindanao, na kung saan sa boundaries na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nagdadala rin ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Samantala, yung isa pang low pressure area nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan din ito sa layong 2,800 km east of Mindanao, na kung saan din ay makikita nga po natin na may mga localized thunderstorm din po ito or mga maulap na papurin na sinasama ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Na kung saan nga po, base nga po sa ating climatological track, na mayroon tayong nabubuo na mga low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng mga buwan ng April, na kung saan dito nga po sa silangang bahagi ng Mindanao nabubuo ang mga cloud cluster or mga low pressure area dahil sa matinding sikat ng araw at matinding init ng panahon dito sa may dagat Pasipiko. Na kung saan nga po ang low pressure area dito sa may boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagdadala ito na maulap na papurin, lalong-lalo na dito sa may Mindanao at Visayas, na kung saan ngayong umaga nakakaranas tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga klat-klat ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng Mindanao, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, ay lubos natin pinag-iingat sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan at maulap na papurin na sinasama ng mga pagkulog at pagkilat dahil sa dala nitong cloud cluster ng low pressure area. Samantala, tingnan nga po natin ang outlook dito sa low pressure area or sa posibleng tahaki ng low pressure area. Base nga po sa ating outlook sa mga susunod pang mga araw ay posible nga po itong tumawid dito sa may Mindanao or dumaan. So posible nga po yan na dumaan sa Mindanao, na hindi nga po natin namamalayan dahil ito ay mahina lamang dahil sa low pressure area. Ngunit magdadala ito na maulap na papurin na sinasama ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkilat na lubos natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Dahil base nga po sa ating outlook dito sa ating dalawang low pressure area, posible nga po habang tumatawid itong low pressure area na nasa boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility, ang kasunod nga po nitong low pressure area na siyang posible na maging tropical depression sa mga susunod na mga araw. So kung makikita nga po natin sa pinaka-satellite outlook natin na habang tumatawid ito or dumadaan na nagdudulot ng mga cloud cluster at mga pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao at patungo dito sa may Palawan, posible nga itong magdala ng pagdulot ng mga pag-ulan at siya naman paglakas itong low pressure area na kasunod na siyang posibleng mabuo na tropical depression sa mga susunod na mga araw or next week po yan. So maging alerto lang po tayo sa mga posibilidad na mangyayari at base nga po yan sa ating outlook, na base sa ating climatological track sa buwan ng April, meron tayong mga namumuo dito sa may silang bahagi ng Mindanao na siyang tumatawid naman dito sa may ating bansa at posible rin lumihis ang mga senaryo natin. So pinag-iingat lang po natin ang ating mga kababayan sa ganitong senaryo na mayroon tumatawid sa ating bansa. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon na sinasamahan lang ng bagyang maulap na papurin. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Dito po yan sa may area ng Legazpi, Ilocos Norte, Batanes, ay inaasahan po natin na bagyang makakaranas ng mga maulap na papurin at sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga mahina mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, sa mga nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan natin ang good weather or improving weather pa rin ang ating inaasahan, na maliwalas na panahon, na aasahan natin ang maalinsangang panahon. Lalong-lalo na pagsapit ng tanghali ay inaasahan natin ang mainit na temperatura na siyang magdudulot ng
alinsangan na mapanganib sa ating mga kalusugan, kaya naman ugaliin pa rin na uminom ng maraming tubig. Kung tayo ay hindi makakaiwas sa matinding exposure sa sikat ng araw, ay ugaliin uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan at makaiwas po tayo sa tinatawag nating mga epekto tulad ng heat stroke o heat cramp na ating mararanasan. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, may inasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tugigaraw, 24 hanggang 37 degrees Celsius. Lawag, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 24 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Tagaytay, 23 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, including Visayas at Mindanao, dito sa Palawan ay inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon na sinasamahan lang yan ng bagyong maulap na paborin. At kung minsan may mga biglaan din na light rains, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging agwat ng temperatura, dito sa may Puerto Princesa, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Cagayan Islands, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan po natin mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Dahil po yan sa epekto ng mga cloud cluster o mga kaulapan na dala nitong low pressure area nating minomonitor sa boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nga po natin yan sa ating pinaka-satellite image. Yan po yung pinaka-satellite image natin kung ba't tayo nagkakaroon ng maulap na paborin at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Dahil po yan dyan sa cloud cluster or mga maulap na paborin. Nakaka-apekto nga po yan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung saan mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong umaga hanggang mamayang gabi at hapon. Dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran ay nasa natin ang mga localized thunderstorm o mga bagyang makakaranas ng mga pagsikat ng araw na sinasama ng maulap na paborin at mga localized thunderstorm o mga pag-ulan. Dulot nga po yan itong cloud cluster. Samantala dito pa sa mga labing bahagi pa ng Visayas ay inaasahan po natin ang bagyang maulap na paborin na sinasamahan ng light rains. Ito yan sa Iloilo, Lapis, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol ay inasahan makararanas ng maliwalas na panahon na sinasamahan ng mga bagyang maulap na paborin at mga light rains, including Siquijor. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin na makakaranas ng bagyang maulap na paborin na sinasama ng mga light rains o mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley ay inaasahan po natin makakaranas ng bagyang maulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa epekto nitong mga cloud cluster na base nga po sa ating satellite image na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan na makikita nga po yan natin dyan sa pinaka-satellite image 3. Samantala sa mga labing bahagi pa ng Mindanao ay inaasahan po natin na makakaranas ng maulap na paborin na sinasamahan ng pagsapit ng hapon at gabi ng mga light rains. So ngayong umaga dito sa mga labing bahagi ng Mindanao, dito po yan sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato ay nasa natin ang maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi. Posible na nga rin makaranas ng bagyang maulap na paborin na sinasamahan ng mga light rains. Samantala dito sa may Northern Mindanao ay posible pa rin makaranas ng maulap na paborin ngayong umaga na sinasamahan lang light rains. So hindi naman siya tumatagal. So yung natin, yung mga pag-ulan na inaasahan natin ay hindi naman gaano tumatagal. So tumatagal lang ito ng mga 1 o 2 oras ay ganun po ang magiging senaryo ng mga pag-ulan. So wala siyang matagal na mga inaasahan na matatagal. Ngunit kung tayo ay fully develop nga po yung mga cloud cluster,
mag-ingat pa rin po sa mga localized flooding or mga biglaang buhos na mga pag-ulan na siyang magdudulot ng mga localized flooding or yung pagbaha na biglaan at mawawala lang din naman. At para naman sa maging agad ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 26 hanggang 32 degrees Celsius, Davao 25 hanggang 34 degrees Celsius, Zamboanga 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating nasang agad ng temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit, dahil pa rin nga po sa pag-epekto nitong low pressure area, posible tayong makaranas ng bagyang pagtaas ng mga pag-alon dahil sa mga localized thunderstorm, lalong-lalo na dito yan sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. Na kung saan may inasahan po tayong taas ng mga pag-alon dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao, na umabot po yan sa 1 hanggang 2 metro ang taas na mga pag-alon na lubos natin pinag-iingat ang ating mga kababayan mga isda at yung mga pumapalaot upang makaiwas po tayo sa kapahamakan tulad ng mga pagtaob ng bangka dahil sa mga taas ng pagtaas ng alon na sorpresa sa ating mga kababayan. Kaya maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat paano namin lalabas. At sa mga nalabing bahagi ng bansa, lalong-lalo na dito sa may kanluran bahagi, ay inasahan po natin ang improving or maliwalas na karagatan or mga banayad ng mga pag-alon. Kaya naman, malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mga isda sa mga nasabing seaboard. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magilagan ng panahon, yung araw ng Huwebes, April 30, 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga bago naming ulat panahon. At para maging updated po kayo, paki-like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga susunod pa naming ulat panahon. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat po tayong lahat and God bless us all.